Hi! Welcome back to our channel. So ngayon, Saturday, pero kanina wala kang pasok si Jamie. So dito lang kami sa bahay nag-breakfast kanina. So yung kinain uli namin is yung sticky rice. Para nakakatawa nga dahil may mga nagko-comment din sa mga previous videos ko na interested sila na matikman nga yung sticky rice. And pati si Sarah, kanina yun na rin yung kinain dahil secretly nanonood din pala siya. And then kanina gusto nga niya tikman. Yan, so ito si Jamie, bibihis na. Itong dalawang bata, bihis na rin. And ito, si Enzo, suot na naman niya yung Messi na jersey niya. So, sulit na niya. And ito, magulang ko, ayan, nakabihis na rin. Pero kanina, niyaya ko nga sila lumabas. Pero ayaw nila lumabas dahil kahapon nga daw, umalis na. Mabuti pumayag ka lumabas. Eh, siyempre! Yan. So, kaya sasaglit lang kami sa Square One. Kasi kanina nga, pinag-iisipan namin kung Toronto Premium Outlet or sa Square One na lang. Pero yun nga, medyo tinamad na kami gumalaw. Kaya late na kami ngayon aalis. Kaya sabi ko, sa Square One na lang kami. Although, hindi naman talaga siya tourist spot. Pero, syempre, gusto ko lang makita nila yung Square One. Para just in case next time nga, pag umuwi na sila sa Pilipinas. And kapag pumunta nga kami sa Square One, so at least alam nila kung saan yun. Nakakatawa nga rin dahil parang 10 minutes away lang sa amin yung Square One. Pero hindi pa kami nakakapunta. So, ngayon, subukan namin. Ano, tapos ka na? Palabos na. Yun. So, isa pa pala. Ito, yung anak namin si Sarah. Ano siya? Adulting na. Kasi diba nabanggit ko nga doon sa previous video ko na sinabi ko parang kinonfirm niya kanina 3 weeks na lang daw yung ano niya, yung etong SEM niya. So next week parang yun yung regular niya. And then yung 2 weeks after that would be parang mga exam na lang ata. So yun, adulting siya dahil ito na yung mga binibili niya sa Amazon. Ito yung binili niya. Kanina lang ata dumating. Kanina ba ito dumating kahapon? Kahapon in order, tapos ngayon dumating. So, ito yung binili niya. Yan, stethoscope. Magkano bili niya rito? 149. 149. Pero magaang siya. Medyo ba yung stethoscope? Andito ba? Or tinanggal niya? Wala yung stethoscope siya, tinabi na niya. Tingnan, buksan mo nga. Take the super L. Siguro andyan pa. Oo, andyan pa. So, magaang talaga siya. Ang tagal namin nag-decide kung anong color ang bibilhin. Ba't ilang colors, Ben? Madami. Pero pinagpipilian niya either black, gray, or yung parang light blue. Walang white. Walang white. So, eto, ako wala akong alam dito sa mga stethoscope. So, kung meron kayong alam, kung meron kayong feedback dito sa stethoscope na to, please feel free lang na ilagay sa comment section. And then, naalis kami kasama si Sarah. Una kasi plano niya, magla-library siya dun sa tabi ng Square One. Pero sabi nga niya, parang araw-araw lang siya nag-aaral. So, gusto niya magpahinga naman. Kaya mamaya, sasama siya sa amin na mag-ikot-ikot sa Square One. And sabi naman ng mami ko, okay lang siya doon. As long as meron siya mauupuan. Ano, ready ka na ba? I think so. Tara. Ayan, so nandito na tayo sa Square One. Pero si Jamie pumunta lang doon sa library dahil may sinuuli siya na libro. So magantay lang tayo sandali. Ayan, so ako na lang mag-isa. Iikot-ikot na lang muna dahil kanina actually sila mami at sila daddy medyo mahaba na rin yung nilakad nila. Kaya ngayon, gusto na lang nila umupo. So pinaupo na lang namin siya sa isang couch doon malapit sa TV. So ngayon, ikot lang tayo sandali dahil meron din akong gusto lang tignan. And then mamaya, balik na tayo. And then si Sarah, mamaya, kailangan din daw niya pumunta sa Seafood City. So baka smaglit din kami doon. Yan, ikot lang tayo. Yan, nakapag-ikot-ikot na tayo. And nabili natin yung gusto natin bilhin. Ano na? Merienda? Oo, sa Chick-fil-A sana, kaya nawala ko ano. So saan tayo? McDonald's? Isa free. Okay. Ito, papunta na kami sa kotse. Pero si mami and daddy ko, actually pati si Sarah, ayun, nagpaiwan doon para hindi na sila maglalakad ng ganito kalayo. Dahil mami ko nakailang stops na siya.
Parang siguro mga around 5-minute na walk. Tapos maghahanap na siya uli ng upuan. So ganun pala, medyo mahirap na kapag mahabang lakaran. Kaya mas madali sana kung meron kaming wheelchair. Pero hindi kami magkakasya sa sasakyan kasi kapag dinalangan namin yung wheelchair. So yun, so punta na tayo sa sasakyan, then sunduin na lang natin siya doon para hindi na siya mahirapan maglakad hanggang dito. Ayan, si Jamie na lang tsaka si Sarah ang bababa. Dito na kami sa Seafood City. Pero pagod na kasi kami, kaya sila na lang. Ayan na, nakuha na nila yung kailangan nilang kunin. Pero si Jamie wala raw nabili na tuyo. Walang tuyo, Jeff Rocks lang. Ano Jeff Rocks? Yan, so nandito na kami sa bahay. Pero ito, pinagpa-practicean muna. Sino ba? Wala na siya marinig! Yan, eating time na Dinner! So ito uli yung niluto niya. Itong seafood pesto. Mabilis lang ba ito gawin? Sabi nga ni Enzo sa akin, Mommy, are we going to someone else's house? Kasi niluluto ko na. Yan kasi yung lagi namin contribution kapag merong handaan. Ayan, okay na. Tuto na siya. Tara. Eat. Yan. Tapos na kami kumain. Nakapagligpit na rin. Yeah. Nakapaghugas na rin. Pero time check, 9:53 p.m. So magte 10 p.m. na. Medyo inaantok na ako. Pero kanina ko kasi sinabi kay Jamie to na yun nga, pag-usapan nga namin about dun sa yung scoring factor nga ng OINP. Kasi yesterday nga, nabanggit namin sa inyo na ako, kinompute ko na yung scores ko. So wala lang, gusto ko lang siguro ipakita and kung ano yung mga comments ko dun sa nakuha naming points. Pero syempre, hindi siguro lahat dahil merong iba dito. Medyo confidential information, especially yung mga about sa sweldo. Pero I think yung sweldo lang naman ata eh. Age. Hindi ba confidential? Wala, hindi kasama yung age. Sa Exos entry kasi may factor yung age. Kaya nga yun yung medyo kaibahan nila sa OINP. Kaya kahit papaano meron tayong chance sa OINP kasi hindi factor kung ano yung age. So eto, kinuha ko lang siya dun sa official website ng OINP. So sunod-sunod na lang natin siya daanan para at least wala tayong ma-miss out. So, una is yung NOC tier category. So, yung NOC natin is 12,200. Kaya yung NOC tier natin is yung 2 or 3. So, nakakuha tayo ng 6 points. Pero ang maximum score niya would be 9 points. Oh. Pero ano yung next year? After 6-9 na? Oo. So, 3 points difference. So, kahit pa paano, hindi naman siya ganun kasakit. And second would be yung NOC Broad Occupational Category. So, eto ni-research ko lang to sa Google kung ano yung category ko nga. But unfortunately, yun siya. Yung second to the last siya. Occupational Category 01489. So, yung points na nakuha natin is 4 points. Pero maximum of 10 points. Although medyo malaki yung difference, pero kasi parang I think yung iba dito, yung mga matataas na points is yung mga health workers, tas yung mga trades. Okay. So wala tayong magagawa doon. Pero sa lumang OINP ba, meron din yan ganyan? Mga points? Meron ata. Meron din. Okay. Pero kasi nung during that time, parang basta fill outan mo lang tapos sila na yung mag-a-assign ng points. So hindi ko na masyado na scrutinize kung ano yung maximum points. So ngayon, parang mas specific na siya. Oo. Then next, yung hourly wage. So ito nga yung hindi ko na nga i-disclose kasi yun nga, confidential siya. Pero nakakuha naman tayo ng decent points dito. Pero yun nga, yung kanina nga, nabanggit ko nga na mahirap nga na mag-ibang NOC. Kasi yung challenge ng iba, pag lumipat sila ng NOC, like a higher position, kasi one of the requirements ata is kailangan mo ma-attain yung median wage. So, minsan kasi, mga positions, hindi umaabot sa median wage. Although, in totality, competitive yung sweldo niya,
Pero Hindi siya pasok sa media. kasi like ako, pinanindigan ko na ngayon 12,200 kasi at least na-attain ko yung median wage. And at the same time, mahirap din nga makakuha ng employer na susuportahan ka ng papers. Totoo. Kasi yun nga yung naging challenge natin, di ba? Dahil every time na mag-a-apply ka ng work, ang mahirap is ikaw na ngayon nag-a-apply ng work, tapos ang dami mo pang requirements. Ikaw yung may requirements eh. Kasi first of all, kailangan yung susuportahan ka nila. And Willing secondly, sila to open up their books. Their books and their information para ma-support ka, right? Kailangan mo na nga ng support from the company. And secondly, kailangan mo pa hingin yung median wage. Diba? So, kung meron naman silang... sila sa budget na lang. Ayun nga. So, kung meron naman silang ibang options na pwedeng kunin ng ibang tao na walang ganitong requirements. Diba? Kaya medyo challenging na makahanap ng trabaho. Right. And then next would be yung Ontario work experience. Ito, very grateful ako dito sa category na to. Kasi, ilang months na ba ako? Bali, 2 years and 2 months eh. So, 26 months na ako dun sa company. Wow. So, nakuha ako tong maximum points na to na 18 points. Ito, hindi siya basta-basta ma-attain kasi it would take time for you para makuha mo tong points na to. But fortunately nga, ayun. Nakaantay natin. Nakakaantay ko ng 2 years sa OINP. Ito, Nakaabot. nasurpass ko na tong 24 months. Kaya nakuha ko yung 18 points. And next would be yung Canadian work experience, earnings history. So, ito again, confidential, but again, nakuha naman tayo ng maganda-gandang points dito. Decent point. And next, yung legal status in Canada. Again, ito naman, straightforward to with valid work permit, 10 points. Maximum yun? Yun na yung ano eh. Pretty good. Yeah. And next is yung highest level of education. So, dito tayo Buti may nag-fall sa... Canadian experience ka din. Canadian diploma, parang gano'n. So, nakuha natin dito is 6 points, bachelor's degree or equivalent. Pero ito nga, yung next, yung number of Canadian education credentials. So, dito na nga pumapasok yung pinag-aralan ko rito. So, nakuha tayo ng 5 points for this. One Canadian credential. Pero I'm not sure about this, pero yun lang yung narinig ko. Na kapag 1+1 yung program mo, papasok ka dito sa more than 1 Canadian credential kasi ang requirement ata dito is ito nga, parang at least 1 year to complete on a full-time basis. So, kung kumuha ka ng program na 1 year, tas another 1 year uli na Dalawa na. Oo. So, magiging 10 points yung makukuha mo dito. Okay. Yun yung max 10 points. Maximum 10 points. Ito, official language, ability English or French. So, fortunately, naka-CLB 9 naman tayo dito or higher. That's why nga, di ba, nung tinake ko nga itong exam na to, ang tinarget ko lang talaga, hindi na ako nag-aspire na sobrang taas. Basta ang goal ko lang is wala akong bababa sa 9. Kasi 9 pataas, pare-pareho na lang yung score. So, dito, nakuha nga natin yung 15 points. And then, dito sa baba, knowledge of official language, since English lang yung tinik natin, so meron tayong additional 5 points. Pero kapag meron kang French mabibigyan ka ng another 5. So total of 10. Okay. So ito na yung relatively mababa tayo. Kasi dito nga tayo sa GTA nagtatrabaho. So yung regional immigration, location of work, location and job offer. So yung head office talaga namin is sa Vaughan. Pero deployed ako sa Mississauga. So, walang pinag-aiba. So, andun siya sa inside GTA except Toronto. So, 5 points. Pero ang maximum points na pwede mo makuha rito is 15 points. Pero Northern Ontario, parang ito ata yung mga Thunder Bay. Yun yung 15. Oo, yun yung 15. Okay. So, yun yung mga naiba, yung location, imputed na siya sa score mo. And then yung category ng occupation, yung type of jobs na nire-require ng province. No? Actually, yun yung sinasabi ko yesterday sa'yo. Na ang inaabangan na lang natin dito is kung paano sila magdodraw. Kasi, di ba, parang yung comment ko nga yesterday na hopefully, wala na nga siyang targeted. Kasi imputed na lahat ng mga yung province nga, magkano yung sweldo mo. The type of skill that you have, parang ganun yung occupational category nga, yun. Tapos yung NOC mo, imputed din. So, hiwalay-hiwalay pala yun.
Oo, kasi parang for me lang naman, opinion ko lang naman yon na kapag let's say nagkaroon ulit sila ng targeted draw, parang na-penalize ka sa same category na parang pinoinsan ka na nga doon na mababa. Tapos at the same time, na-exclude ka pa doon sa draw dahil for the same reason. Di ba? Totoo. So, yun nga, pag-pray na lang natin na magkaroon na ng first draw para at least malaman natin yung standing natin, kung paano sila magdo-draw this time around. Kasi lahat naman na pala incorporated na dun sa score mo. Pero lahat, we just continue to pray. So yun, short overview lang about dun sa points namin. Sana banggit ko nga yesterday na kinonsult ko lang si ChatGPT kung kamusta ba yung points namin, kung competitive ba siya or medyo alanganin. Si ChatGPT naman based lang siya sa kung ano yung available sa web, right? So, hindi pa rin natin masasabing accurate din yung sagot niya. Kasi it's all based sa kung ano available sa web. May disclaimer naman sa ChatGPT na wala pa nga masyadong available data. Actually, meron, pero hindi siya ganun karami. Kasi may mga nagpo-post nga raw ng self-computed nga na score sa Reddit. So, yun nga lang yung basis niya, yung recommendation sa akin. Pero again, may disclaimer always siya doon na yung nagpo-post kasi sa Reddit is usually, yun yung mga matataas yung score. So, hindi nga raw na pwedeng maging reference yun dahil baka ma-dishearten ka nga dahil ang tataas ng mga scores na pinopost nila. Yung mga average points na meron ng mga tao, hindi nila pinopost. So, yung mga nagpo-post, yung mga flex na mataas yung score nila. Parang Oo, parang ganon. Okay. Oo. Which is fair and normal. So, bukas, ano plano natin? Mag-church tayo. At least masasama natin sila, mommy, daddy, pumunta doon at ma-experience nila yung Sunday routine natin. Yeah. Diba? This time around yun. Kung ano yung Sunday routine natin, isama natin sila. Okay. Bahala na kung anong gagawin natin after church. Either mag-Costco, kasi nagpapabili na si mami ng potato salad niya. Yeah. Or something else. Yeah. Let's see. So yun, again, ito, past 10 p.m. na. Yan, papahinga na kami. Kaya siguro nandito na muna uli. So again, thank you for watching and I'll see you in the next video. Bye!